So isa po nating kapwa Pilipino, mga sangkay, no, ang nagsalita ngayon na matindi, na dati ayaw na ayaw po niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero mga sangkay, ito po yung kanyang mga pasabog. Hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kumusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay, ito nga po, pag-uusapan po natin, itong kababayan po natin, na dati ay talagang galit na galit kay PBBM, pero magugulat ka ngayon mga sangkay sa kanyang reaksyon. Okay? Pag-usapan po natin yan. Pero bago tayo magsimula, road to 2 million subscribers na po tayo. Parami po tayo ng parami. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video ngayon. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito nga mga sangkay. Ito po ay isang dati ayaw niya kay BBM. Ayaw niya rin po sa tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. Po, dating kasama sa EDSA daw po ito, na nagpatalsik sa tatay ni BBM. Ngayon, ito po ang kanyang mga sinasabi. Panoorin po natin at pakinggan. Galit ako sa aman yan eh. Pero ngayon kakampi na ako. Galit ako sa aman yan, pero ngayon kakampi na ako. Kasama eh. Oh. Ang tanong po namin, kanino po kayo mas nagtitiwala ngayon? Kay Pangulong Marcos o kay BP Sara? Siyempre kay Bongbong. Bakit po kay Bongbong, sir? Ay maliwanag naman ang mga nilalakad niya eh. Alam niyo po yung mga... Pilipino. Alam niyo po yung mga ginagawa niya? Lalo ng pagpaglaban doon sa Philippine Sea. Ayan na, mga sangkay, naungkat. Actually, isa po ito ngayon sa, kumbaga, nagdadala sa pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos kung papaano niya po ipinaglalaban yung West Philippine Sea. At wala po itong pinagkaiba mga sangkay nung panahon po ng kanyang tatay. Kasi nung panahon po ni Ferdinand E. Marcos, wala po talaga nakakapasok sa ating teritoryo sa karagatan eh. Kahit yung China, hindi po wala po mga sangkay, hindi po sila makaubra. Ayon po sa mga nagsasalita mga sangkay, mga naunang mga tao na nagsiwalat nito mga sangkay. Di ba nga, mayroon pong isang historiador na nagkwento dyan mga sangkay kung papaano po pinaglaban ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. So ngayon, ito rin po yung sinusundan ng anak niya na si PBBM. Di ba? Opo. O, tama lahat ng mga ginagawa niya. Nung araw, galit ako sa aman yan eh. Ayan na. Pero ngayon kakampi na ako. Ayun na. So bakit naman ganun? Bakit kakampi na? Ah, ganun po? Nakita ko ng tama. Oh, Binoto niyo po ba siya? hindi ko nga binoto yan. Ayun. hindi nga, buti umaamin din si tatay, no? Hindi ko nga binoto yan. Pero ngayon, botong-boto na ako. Oh, hindi niya binoto mga sangkay, pero ngayon botong-boto na ako. Kaya nga mga sangkay, alam nyo, yung mga nagsasabing nabudol, wala yun, yung mga mahihinang nilalang, mga sangkay. Mga mahihinang mag-isip, masyado pong madaling mamanipulate yung utak sa pamamagitan po ng mga drama, o kung ano pa man mga sangkay ng propaganda. Tayo matatalino tayo eh. 'Di ba? Hindi po tayo nagpapadala sa drama mga sangkay kasi alam niyo ang Pilipinas, ito magiging honest na lamang po tayo. Real talk lang. Yung damdamin po natin, madali pong nakukuha mga sangkay ng politiko kapag mayroon po sila mga palabas na drama. Kaya nga po mga sangkay, may mga political drama ang ating bansa, no? May mga nag-iiyakan dyan. 'Di ba? May mga nagdadrama dyan. May mga humahagulhol dyan. Bakit? Part ng strategy yan. Kung parliamentary system tayo, wala po yan. Walang iiyak dyan. Pero dahil mga sangkay, ang Pilipinas, masyado po tayong emotional eh. Madali po tayong mahatak. Yung simpatya po natin kapag nakita natin na parang inaapi, kahit naman masama ang ginawa ng taong yan eh, kakampihan po natin. Diba? Mga sangkay, ganyan po tayo kadali mauto, mga sangkay, kapag dinadaan po tayo sa drama. Pero ito na nga po, si tatay nagsalita, no? Dati, ayaw niya kay BBM. Pero ngayon, gustong-gusto niya. Bakit kaya? Okay, kaya lang. Nakita ko na sa ginawa niya. Tay, paano po yan? Tawag dito, di ba maraming mga sinasabi sa kanya? Bangag daw, Ayan na. binumura siya. Ba't ka maniniwala ron eh? Ang ganda-ganda ng ang mga bangag, yung hindi tama ang mga palakad sa gobyerno. Ayun. Yun pala yung tunay na bangag.
Yung mga hindi tama yung palakad sa gobyerno, sabi po ni tatay yan ha, hindi sa akin, mga sangkay. Yung mga nakapagmumura, Ayan na. Nako po. nawala naman sa sistema, di ba? O, yun ang bangag. Kasi hindi niya iniisip yung sinasabi sa kapwa Pilipino. Pero alam nyo guys, may punto to eh. May punto to ha. Do ako, hindi ko naman sinasabing si PRR dito. Pero ito lang, napaka common sense lang, no? Sino ang bangag, mga sangkay? Halimbawa na lang, paglasing na yung tao. Sino yung tunay na bangag? Di ba kapag kalasing na yung isang tao, nagmumura siya? Kung ano-ano yung sinasabi, mga sangkay. Pero yung hindi lasing, yun yung mga matitino yung sinasabi, magaganda yung sinasabi, hindi po masakit sa tainga yung sinasabi, mga sangkay. Diba? Ganun po. Kaya may punto dito si tatay. Yung tunay na bangag, yung nagmumura daw, yung mga sasama, yung mga sinasabi. Oh. Hindi po kayo pabor doon, tay? Hindi po kayo pabor sa nagmumura? Ay hindi, meron ba namang taong gobyerno ka, magmumura ka. Ito nga tanggap niya lahat kahit na anong i-akusa sa kanya, pero wala naman silang patunay. Diba? Yan po yung kinagandahan naman kay PBBM na nakikita po ngayon ng ibang hindi bumoto sa kanya. Kasi si BBM, guys, hindi po natin nakitaan yan ng anything na nag-reply po siya ng masamang tinapay. Wala pong ganun, mga sangkay, diba? Ano siya eh? Talagang si BBM, hindi po siya bumabato ng kung anumang mga masasamang tinapay sa kanilang mga kalaban. Actually, yung ICC na yan, mga sangkay, hindi naman sa kanya yan eh. Kaya ano yan eh? Kay Trillanes po yan at ang Magdalo. 2017, kung hindi po ako nagkakamali, doon po nag-file against the former president. Ang nangyari lang, siguro nagsawa po si BBM, kakaatake po ni PRRD, tinamad na po siyang ipagtanggol yung dating Pangulo. Ayun, mga sangkay, hinayaan po yung Interpol na mangialam sa Pilipinas. Kumbaga, sige, bahala kayo dyan. Ayoko nang ipagtanggol yan. Tanggol ako ng tanggol. Binabanat-banata naman ako araw-araw. Sinisiraan ako araw-araw. Pati yung isinusulong niyang tsatsa, siniraan ng siniraan, 'di ba? Sino ba naman? Alam niyo, buti nga si BBM, hindi siya si Sangkay diyan mag-decide eh. Kasi kung ako, mga Sangkay, mababa yung pasensya ko eh. Baka isang beses pa lang na nagsalita, binanat-banatan ko na rin. 'Di ba? Pwede kong presidente ka ng Pilipinas eh. So, eto, mga Sangkay, matindi po yung mga punto ni tatay. Po siya nagmumura, no? Oo, kasi binabaksak lang naman siya eh. Yan ang Pero totoo. dati hindi niyo siya binoto, tay. Pero ngayon gusto niyo na siya. Oo, talagang totoo yan. Nakakagulat po yung pinsahe niyo, tay, ah. Ito, binoto ko nga yan eh. Pero ngayon, hindi ko na binoboto yan eh. Kita nyo? Si Sara daw po, mga Sangkay, binoto niya. Pero ngayon, hindi na daw po niya binoboto. Kumbaga, dati sinuportahan niya, ngayon hindi na niya sinusuportahan. Pag si BP Sara tumakbo sa 2028 presidential election, kumandidato ng presidente, buboto mo ba siya? Nako, ilalaban ko lahat ng pusahan ng mga kung ano meron ako ngayon. Dapat hindi na manalo yan. Hindi, Sara. Oo, Hindi po siya manalo sa 2028. hindi. Kasi kitang-kita naman yung mga pag-ano niya. Yung, ano ba tong fananil na hindi niya may paliwanag? Confidential. Yung confidential pa? Confidential fan. Ano pa, updated pala kayo sa balita? Lahat sinusubaybayan ko talaga. Lahat ng taong gobyerno. Kaya alam na alam ko kung sino yung dapat na iboto. Ilan taon na po tayo? Okay lang po. 78. 78 na po kayo? Grabe, 78, pero ganyan pa rin yung kapresko yung utak ni tatay, no? Malakas pa kayo tayo. Nakabutan niyo tatay ni BBM. Oo, Hindi po gusto si tatay niya. ay kasama ako sa mga mga korino ng pikit sa Oo. Ibig sabihin, hindi po kayo mga Marcos talaga? Original? Ay, hindi. Galit po kayo sa kanila dati? Oo, dahil pangita naman nagkaroon ng hanggang ngayon nga di ba siya ang diktador, lumalabas na diktador. Sino po? Pero si yung ama niya. Pinapin po yung sinasabi niya. Oo. At yun naman talaga ang pangita. Kaya lang, siyempre, yung anak, hindi namang lahat ng anak nagiging pareho rin ng ama. Pakinggan nyo na lang, mga Sangkay. Alam ko may mga Marcos loyalists dito. Yun po yung opinion niya, no? Hindi siya pabor sa tatay, pero pabor siya sa anak. Di ba? Ang ibig niyo po sabihin, tay, kung gano'n ang nangyari kay tatay niya, sa kanya po, na iba. Oo naman. Kaya Di po, ba? niwala. Kaya si Bongbong, Ano naman po yung comment niya, tay? yung mga salita niya, nakikita na. Disente po, magsalita, disente. Oo, at
siya, yung edukado. Opo, edukado. O, edukado. Nung araw, O ayan, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Ito po, binoto niya si VP Sara, pero si BBM hindi. Pero ngayon, baliktad na. Ayaw niya na po kay VP Sara, si BBM gustong-gusto na po niya. Mga sangkay. Alam niyo, lawakan lang po natin yung pag-iisip natin. Ang dami pong project ngayon ng ating pamahalaan, mga sangkay, na nagkalat. Alam niyo, umikot lang kayo sa Metro Manila, makikita niyo mga sangkay, yung mga naglalaki, ang mga gusali na pinapatayo ni Pangulong Bongbong Marcos. At saka hindi lang sa Pilipinas, buong bansa may mga pinapatayong mga struktura, kagaya po ng mga hospitals, airport, naku po, kakalasadahan, tulay, mga sangkay. Napakaraming project. Kailangan lang po talagang matuto po tayong maghanap, mga sangkay. Kasi alam niyo naman ngayon, more on chismis yung mga binabalita, more on awayan ng mga politiko. So, yung mga project tuloy natatabunan. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.